Bumuo ang pamalaang panlalawigan ng Cebu ng Provincial Education Secretariat na may tungkuling pagsasama-samahin ang programa sa edukasyon ng probinsya dahil sa nakakabahalang ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na malaking bahagi ng mga estudyante ang nahihirapang magbasa at umintindi ng itinuturo sa paaralan. Ito ang inihayag ni Cebu Governor Pamela Pambari IV sa kanyang panayam sa mga reporter noong Miyerkules, Marso 18 na nagsasabi na ang nakalaang kalihim sa edukasyon ang siyang mangunguna sa pagtugon sa krisis sa edukasyon ng mga estudyante sa Cebu tulad ng mga stunting at nahihirapang magbasa sa grade 1 to grade 3. Kung maalala, inulat ng EDCOM2 na ang Cebu ay may 27,335 na stunted children sa edad na 0 to 5 years old, 109 at 320 naman ang nahihirapang magbasa sa grade 1 to 4 at 103 na mga barangay na walang mga daycare center. Kaugnay nito, kinuna ng pahayag ng DepEd Region 7 at sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Regional Director Dr. Sebastiano Jimenez na bagamat hindi nangungulelat ang Central Visayas hinggil sa usapin, ngunit hindi rin nila isinasantabi ang naiulat na numero, kaya naman patuloy ang kanilang ginagawang estratehiya at approaches upang masolusyonan ang kakulangan sa edukasyon sa Rehiyon 7. So far, kung titingnan natin sa kinabuuan, sa kabuuan, hindi naman talaga tayo yung pinakakulilat, no? So, nasa naman yung mga bata natin, but still, we are not discounting that number, no, na dapat talaga nating i-address. So, ang Rehiyon 7, our mantra na palaging sinasabi, sa 7 ona ang bata. Kaya marami tayong ginagawang mga strategies and approaches to make sure, no, na ay itong mga nakita natin sa report ng EDCOM2 ay ma-address talaga. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!